Eto kasing si ano, si Mr. Marcos sa kanyang SONA, ang tindi ng announcement niya. Eto ha, pakinggan ninyo yung announcement niya ha. Hatid natin ang mga realidad sa mga karagdagang pondo na ibibigay pa natin sa mga DOH Choy! hospital. At Sino yun? Oh, grabe yun, no? Talagang lumusog na, oh. sigurado na ang lahat sa ospital pa lang. Wala nang kailangan pang puntahan o lapitan pa. Ito po, itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Dahil daw sa PhilHealth, zero balance billing na. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Nako! Dahil bayad na ang bill ninyo. Naka! Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH ospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Let's establish the facts. Ano sabi niya dito? Bayad na daw. Wala na kayong babayaran basta sa DOH hospital. Period. Ulitin natin para malinaw. Zero bill na daw. Yan ang ginamit niya. Kaya maraming pumalakpak na mga unggoy eh. Tuwan-tuwa eh. Zero bill na daw. Wala ka nang babayaran sa lahat ng DOH hospital. Okay. Ngayong araw na ito, kumabig ang DOH. Panoorin natin. Totoo ba yon, DOH? Nilinaw ng Department of Health na kailangang naka-admit sa ward ng DOH-operated hospital ang isang pasyente para masakop ng no balance billing policy. Gago! Yeah? Ano daw? Kailangan nasa ward ka. Hindi lang porket nasa DOH hospital ka. So nasa ward ka. Sino lang ba yung mga nasa ward? Yung mga basic na ano lang, na mga sakit. At the same time yung mga ano lang, hindi kaya talaga. Pero kung gusto mo talaga magpagaling, yung nasa ICU ka na, yung mga ganon, hindi libre. Hindi zero balance. Walang ganon. Sa ngayon, 87 ospital ang hawak ng DOH sa buong bansa at dito lang daw maaaring makuha ang benepisyong ito ayon kay spokesperson ASEC Albert Domingo. Lalagyan daw nila ng DOH sa simula ng pangalan ng ospital para hindi malito ang publiko. Ayon sa DOH sa ngayon, hindi pa kasama sa no balance billing ang mga specialty hospitals, ang Lung Center, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center at Children's Medical Center. Hindi raw kasi sila direktang nagre-report sa DOH at may sarili silang pinagkukunang pondo. Pero sa kalaunan inaayusan ng DOH na maisama ang mga ospital na yan sa listahan. Isa ang no balance billing sa mga inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ika-4 na State of the Nation address para mabigyan ng tulong pangkalusugan ang publiko. Lahat ng kailangang gawin para dun sa kondisyon ng pasyente, anumang kondisyon na yun, basta nasa basic accommodation siya, ay sasagutin po ng DOH. Ang linilinaw na nga namin sa Department of Health, ibang-iba na po yung mga ward ngayon. So sa madaling salita po mga kababayan, may half-truth. Half-truth naman. I mean, zero balance ka. Pagka nasa basic lang yung sakit mo, pagka nandun ka lang sa ward, pero pag malala na, hindi, wala ka. Sorry ka, de. Mamatay ka dyan sa walang pambayad. Kaya nga, alam mo, nakakaano ho ito, yung mga ganito sanang pambubudol ng gobyerno. Sabihin nyo yung totoo. Kasi, anyway, tanga naman yung mga followers nyo. Lalong-lalo na yung mga tanso. Tanga naman yung mga yan eh. Wala talagang ano yan eh. Kaya nga, binoto ka eh. Di ba? Tanga talaga sila. Kaya siguro, anyway, tanga naman yan. Okay na sa kanila yan. Hindi naman nila tatanungin kung lahat ba eh. Di ba? Ganun na eh.
Kaya nga mga kababayan, yung mga hindi naman tanso dyan, yung mga makinig talaga tayo ng mabuti kasi niloloko tayo ng gobyernong ito. Di ba? Kitang-kita nyo naman kung anong klaseng pambubudol ito. Sasabihin, wala na kayong babayaran, zero balance na, tapos biglang may kondisyon pala. Hindi sana sinabi niya na una pa lang. Pero, pag malala na sakit ninyo, ay may babayaran na kayo. Pag wala na kayo sa ward, kasi wala siyang binanggit dun eh. May binanggit siyang basic na salita pero wala siyang sinabi na, oy, pag nasa ward lang ha. Yun, malinaw. Pag nasa ward lang. So, ibig sabihin, hindi man niya, sinabi, yun ay isang way para linlangin, i-angle yung kanyang message. Na para maganda tignan. Libre na. Wala ka nang babayaran. Basta pumunta ka lang dun. Naghihingalo ka na. Dinala ka na sa ICU. Pagdating mo dun, nasa ICU ka na. Ooperahan ka na. Kasi hindi kasama yun mga ooperahan ka Nandun ka na, di ba? Tapos biglang sasabihin sa'yo, ito po yung bill ninyo, 150,000. Sana nga kung ganun lang di ba? Di ba? Ano sabi? Biglang ganun, di ba? Ang sasabihin? Mas lalo kang mamamatay nun. Di ba? Totoo po, mas lalo kang mamamatay nun kung ganun ang pangyayari. Di ba? Manta kami, ni-expect mo, wala ka nang babayaran. Tapos yung pala, may babayaran ka. Sana pala, hindi ka na lang nagpagamot. Hindi naman, wag ganun. Diba? Grabe ho, malupit to. Ay nako. Anyway, eto pa. Isa pang issue na maganda rin nating pag-usapan. Isa ding abogado na magaling to. Si Fiscal EJ. Kasi di ba yung issue na ikukulong, indirect contempt na ikinaso kila Gadon at kila Heydarian at saka doon sa Sendanya, sinasabi nila freedom of speech daw yon. Si Fiscal EJ, hindi po ito maka Duterte ha, hindi rin po ito maka Marcos. Ito po nga na-involve ito nung panahon nung kay Tulfo, kay Attorney Libayan, yung mga ganyang issue. Hindi ito pumasok sa eksena ng mga Duterte o ni Marcos. Pero pakinggan natin yung kanyang napakagandang paliwanag kung ito ba mga komento nila Gadon ay papasok sa indirect contempt. But here's the deeper question. May karapatan ba Hindi po ganyan na mukha ni Fiscal EJ ha. Ano ho yan? Malabo yang ganyan. Pogi po ito si Fiscal. ang publiko na batikusin ang desisyon ng Korte Suprema? At kung meron man, hanggang saan ang limitasyon nito? For purposes of this video, let's talk about the right to criticize the Supreme Court and why it is allowed and essential in a democracy. In a constitutional democracy like the Philippines, freedom of expression is protected by our Constitution. Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution clearly states that no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press. Ibig sabihin nito, kahit desisyon pa ng Supreme Court, pwedeng punahin, questionin o batikusin ng publiko. That includes ordinary citizens, lawyers, journalists, and even public officials. Hindi po bawal maglabas ng saloobin. Hindi po bawal magtanong. Hindi po bawal magsabi ng mali ang Korte Suprema. Pero hindi rin ibig sabihin nito na wala na tayong panuntunan o limitasyon. There's a difference between fair and reasoned criticism and malicious, baseless, or disrespectful attacks. The Supreme Court itself, in several rulings, has acknowledged the right to criticize its decisions, provided that such criticism does not obstruct the administration of justice or undermine public confidence in the legal system through baseless or malicious attacks. Undermine. Matindi po yan ha. Undermine yung authority ng Supreme Court by maliciously attacking them. Okay? So, kung ang sinasabi mo ay may legal basis, nasa tono ng disente at hindi mapanira, Disente at hindi mapanira. Doon na lang sa salitang disente, sablay na si Gadon dyan. At saka yung si Sendanya at layuning magpaliwanag o magtama ng mali,
Pasensya na, hindi ko kukomentan yung kay Darian kasi hindi ko nabasa yung kung ano yung kinomentan ni Darian eh. Ito si Sendanya at si Gadon, nakita ko yung video nila. then you are well within your rights. Pero kapag ang sinabi mo ay bayaran ang mga justices o tuta ng mga Duterte ang Yun. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. Naku po, sino ba nagsabi Supreme niyan? Court, then dyan po tayo magkakaproblema. Ang tawag sa labis na paninira o pagmumura laban sa Supreme Court ay indirect contempt of court. Freedom of speech po is not a license to malign or destroy someone's reputation. Let's now focus on the ruling itself. Critics say this ruling undermines public accountability. Marami ang nainis. Some said this protects the powerful. Others said this is judicial overreach. All these are valid points for debate. Yan, okay yan. Okay daw yung mga ganon. Again, you can say the ruling is flawed. You can say it's disappointing. You can even say it sets a dangerous precedent. That's part of democratic debate. Criticism is not the problem. Irresponsible speech is. Because Yon. it crosses the line into malicious, contemptuous speech. Yon. Pero mahalagang i-highlight ito. Criticism is good. Debate is necessary. Questioning the powerful, including the judiciary, is democratic. Kung wala tayong karapatang batikusin ang mga institusyon tulad ng Supreme Court, then wala po tayong demokrasya. But at the same time, we must remember that freedom of expression is not freedom from responsibility. Kung gusto nating maging makabuluhan ang pampublikong diskurso, dapat tayong magbatay sa facts, gumamit ng maayos na lingwahe, at maging bukas sa mas malalim na pag-unawa sa mga desisyon. Hindi pwedeng opinion lang. Hindi pwedeng galit lang. Lalo nang hindi pwedeng chismis lang. Nako! Ang tunay na tagapagtanggol ng hustisya ay yung marunong magsalita ng responsable. Tandaan po natin ito. The Supreme Court is not infallible. Hindi sila Diyos. Hindi sila laging tama. They are not above criticism. Nor are they immune from public accountability. Pero hindi rin sila kaaway ng bayan. Yon. So yes, speak up, ask questions, debate the ruling, but let's keep it factual, ethical, and intelligent. Intelligent. Sablay na kagad si Gadon doon. Wala na. Sablay na. Doon pa lang, olat na siya. Intelligent. So yan lang po ang nais kong ibahagi today, and see you in my next video. Doon pa lang, wala na. Disrespectful, intelligent, wala na si Gadon doon. Sa tingin ko, dali si Gadon tsaka si Sendanya kasi kahit yung statement ni Sendanya, kakaiba rin, medyo bastos din talaga eh. Parang pinoprotektahan daw ang mga Duterte. Hindi yun factual, di ba? Hindi ho yung factual, dapat po factual. You may disagree, di ba? Kasi sa tingin ko, meron jurisprudence sa ganito. Yun. Pero yung pagbintangan mo na, tuta ka ng mga Duterte, nilakad yan ni Bongo, yan mga ganyan. Alam nating ano na yan. Yan po ay sablay na indirect contempt na po yun. Kaya mga kababayan, magmasido tayo dahil etong mga, alam mo na, etong mga hindi intelligent na mga tao at dinadaan lang sa laging galit. Yun tumititig ng ganyan. Ayan ho talaga mga ano yan. Dapat talaga yan maparusahan ng indirect contempt. Panoorin po natin ng ilang mga balita ngayong araw nito pero umpisahan po muna natin dito sa mainit na mainit. Ewan ko ba? Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, ang gulo-gulo pa dyan sa dahig. Hindi ko talaga maintindihan. Ako, wala tayong kakampihan dito pero sana wag na lang natin guluhin. Wag na lang tayo makisawsaw. Kasi yung ibang mga vlogger pa kasi nakikisawsaw dyan eh. Alam mo, itong di naman natin masasabing banatan pero itong matinding issue patungkol kay Kaufman at saka kay Spokes Harry. Ako, feeling ko this is just a misunderstanding. Maybe iba lang kasi ang lengguwahe
ni Harry Roque at iba rin yung lengguwahe ni Kaufman. Although they both speak in English, pero iba yung kasi iba rin yung pag-deliver di ba? Kaya nga napaka-importante na naunawain natin na this is just a misunderstanding. Ang problema kasi, pumasok na naman yung ibang mga vlogger na pag may away, tuwang-tuwa. Wala akong tinutukoy na vlogger dito Basta kung sino man yung mga vlogger na nanggugulo pa, yung sino man mga vlogger na sumasawsaw pa, sana tigilan na. 'Di ba? I mean, ako kasi pinanood ko Panoorin muna natin tong news na maintindihan nyo ang sinasabi ko panoorin natin. Pinabulaan na ni dating presidential spokesperson Harry Roque na nanghimasok siya sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC. Kasunod yan ng payag ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicolas Kaufman. Ayon kay Kaufman, nakakagulo lang si Roque sa diskarte ng defense team laban sa kasong Crimes Against Humanity ng dating Pangulo. Sinubukan kasi umano ni Roque na idemanda ang Dutch government para makalaya si Duterte. Bagay na tinawag ni Kaufman na isang crazy scheme na ikapapahamak ng buong defense team. Dagdag pa ni Kaufman, wala ni isa sa kanilang grupo ang may gusto kay Roque, kahit pa mismo ang dating Pangulo. Sagot naman ni Roque, hindi siya nakikialam. So nagtataka lang ako bakit ngayon parang akong sinisisi. Hindi naman siguro crazy kung yung mga may tunay na malasakit si Tatay Digong, naglingkod sa kanya, nagmahal sa kanya, at kapwa Pilipino ay maghahanap ng iba pang mga remedyo. I really adhere to the highest ethical standards. Mga kapatid, Jig Manik. Alam mo, ito lang yan So, dun sa mga sinabi ni Kaufman na kesyo nangihimasok, ayaw siya ng kampo ni Duterte, ako naintindihan ko na maaaring iba kasi, alam mo, sa art of communication, pag maraming dinadaanan, naiiba. Okay? Yun ang problema. Pag hindi talaga direktang narinig, yung bumubulong-bulong, yung sabi-sabi, yung ganun-ganun, malaking problema yan. Magkakaiba-iba ang istorya. Siguro, maaring iba ang dating kay Kaufman na tila nakikialam si Roque at si Roque naman hindi naman siya nakikialam. Pero sa tingin ko, dahil lang siguro sa madalas siya mag-media, madalas siya mag-vlog, nami-misunderstand siya. 'Di ba? Ano yun para bagang it's just a matter of misunderstanding. Tapos yung iba ginagawang content. Yun ang problema. Okay lang sana kung yung content nyo ganito. Alam mo yun, kesa na pag-awayin nyo yung dalawang tao, pwede nyo namang pagbatiin. Hindi ito nga yung paulit-ulit ko sinasabi, sumaside na naman tayo Sumaside na naman tayo, tapos aawayin natin si Kaufman. Ang problema, pag inaway mo si Kaufman, sino ba ang legal representante ni Pangulong Duterte? May choice ka ba? Wala. Ikaw ba namimili? Hindi. Si VP Sara Duterte ang sole authority pagdating sa pagpili ng mga lawyer. So ibig sabihin tatanga-tanga si VP Sara Duterte, hindi niya alam ang ginagawa ni Kaufman? Kasi ganun ang ginagawa ng ibang kampo Sinisiraan na naman si Kaufman. O kaya naman sisiraan mo si Roque. Diba? Sa ibang kampo naman sisiraan si Roque. Sandali, yung mama intense lang. Passionate lang siya sa kanyang loyalty. Kaya siya nag-iisip ng mga paraan kung papaano ba ang pwedeng gawin. Ngayon, kung sa tingin ninyo mali, you can talk to that person at sabihin, Mr. Roque, what is, I think this is something will not help. Ang inang English yan. I mean, di ba, alam niyo yun, instead of paapuyin natin, gawa natin ng istorya, idikdik pa natin,
Si Roque, alam mo, ako kasi naintindihan ko si Roque. Minsan na rin nating nakasama, minsan na rin nating nakausap. Si Roque, talagang maganon lang siya. Alam naman natin, meron din siyang channel, may vlog din siya. So talagang may tendency. May tendency maybe out of passion, na ilalabas niya yung mga hindi dapat mailabas. Di ba? Alam mo, panoorin niyo yung ako pinapanood ko ngayon yung series ng The Chosen. Ay, ang ganda po. Although may mga theological issue yon sa ibang mga Bible scholar, pero alam mo, isang bagay ang napakaganda doon. Kasi nandun na ako sa portion na pinadala na ni Jesus yung kanyang mga apostles, and yet wala pang masyadong mga alam yung apostles. Kaya medyo natakot yung mga apostles kung ano ba gagawin nila. Tapos ang lagi nilang sinasabi, hindi naman sila qualified, ganyan-ganyan, di ba? To be a rabbi o to be a teacher of the law, ganyan-ganyan, di ba? Tapos alam mo kung anong nakita ko doon? Yung patience ni Jesus doon sa kanyang mga apostles. Kasi talagang lalong-lalo na si Pedro, may part doon na nakakainis si Pedro doon eh. Si Simon eh. Di ba? Kasi kung ano ni hinihirit. And if you're going to look at the scripture, ganun eh. Si Pedro, yung mahilig bumida-bida, yung magdadaldal, magagaganyan. Pero anong ginawa ni Jesus? Sinuplak niya ba? Binanatan niya ba? Hindi. Inintindi niya at kanya hong tinuruan. Di ba? I mean, hindi ko sinasabing kino-compare ko na si Simon parang si Roque ha. Pero ang punto ko dito, minsan kasi you just have to understand people. Di ba? Minsan, kailangan mo lang talagang alamin kung ano yung nangyari, ano ba yung kalalagayan ng tao, anong pinagdadaanan ng tao, bakit niya nasabi yan, bakit niya ginagawa yan. Kesa sa banatan mo na kagad publicly, birahin mo o magkampihan dahil nandun sa kabila yung luka-luka, nandito yung mga iba, di ba? Ay si Alpotera, Kesa na, Rocky ka o Kaufman ka. Ang hilig natin sa ganyan, mga kababayan. So sana yung mga nakikinig sa aking Duterte supporter at mga banateros, wag na ho tayong manggulo pa. Hayaan natin sila. Problema yan ni Kaufman at problema yan ni Roque. Let them be, alam mo yun, kesa sa eto na naman tayo. We're dividing the followers na naman. Ang gulo-gulo na dyan eh. Alam mo, kaya tuloy ang sabi nung iba dyan, mula nung nagkaroon ng mga vlogger dyan, lalong gumulo. Hindi, alam mo hindi ako naniniwala dun eh. Alam mo kung bakit? Hindi per se vlogger, nasa tao talaga eh. Kung magulo ka talaga. Kasi nandiyan naman si Boss Dada, magulo ba? Nung dumating si Boss Dada, friendly ghost yan eh. Hindi, friendly monster yan eh. Di ba, ang bait-bait, ano naman niya, kasundo naman niya lahat. Kahit anong kampo, kasundo naman niya lahat. Hindi naman niya inaaway. Hindi, kahit may nakikita siyang mga pagkakamali, hindi naman niya pinupuna o mga mga pagkukulang. Hindi naman niya, alam mo, dalawang bagay lang yan eh. Ang salita, ang bibig, it's either you destroy or you build someone. Ganun lang yan. Yang bibig mo na yan, sabi nga ng scripture, napaka-powerful niyan. Napaka-powerful ng bibig. The words that you are using, napaka-powerful niyan. It's either you build a person or you destroy a person. Kaya use it well. 'Di ba? Ngayon, saw na naman ng mga vlogger. Putang ina talaga. I mean, hindi naman perpekto si Kaufman. For sure. Wala naman perpektong tao. Hindi rin perpekto si Roque. Pero pwede ba? Huwag nyo nang pag-awayin, pagbanggain yung dalawa. Pwede ba? Ako nakikiusap lang ako Kung mapapakayusapan kayo, kaya lang yung iba dyan, sintu-sintu talaga Kaya mag-iingat kayo. Tandaan nyo yan. Mag-iingat kayo sa taong may divisive spirit. Divisiveness sa puso.
Mag-ingat kayo sa mga taong ganyan. Mga Jezebel. Mag-ingat kayo. Dito to, i-google ninyo yan. I-chat GPT nyo, Jezebel spirit. Mag-ingat kayo sa mga ganyan tao. Nagdi-divide na mga supporter. Mag-ingat po kayo. Akin, again, sana lang, magkausap na lang na maayos ito. I mean, there are old people, not old na masama ha. Matatanda na po sila. Matatanda na sila, hindi na nila kailangan, hawakan mo nga tenga. Ikaw nga, hawakan mo nga tits. Tenga din. Hawakan mo nga itlog. Pitikin mo nga itlog. Pitikin mo nga. Hindi na kailangan ng ganyan. Ito yung mga professional na tao. Abogado ito. Ako, payo ko na lang ito. Siyempre si Kaufman, hindi naman po niya ako maintindihan. So, I cannot advise you as well as you do. Tsaka medyo masungit-sungit yan. Biro lang. Pero akong payo ko na lang kay Roque, siguro mas maganda, wag na lang yung pag-usapan yan. Ako wag nyo na lang pag-usapan with other vloggers, wag nyo na lang, kasi lagi nyong tatanungin sa isip ninyo, sir, attorney, pag ginawa ko ba ito, makakatulong ba ito sa mga Duterte? Makakatulong ba ito kay Pangulong Duterte? Makakatulong po ba ito kay VP Sara Duterte? Kung hindi, then don't. Do it, di ba? Ganun lang po kasimple. If this vlog, interview, or status will not help the Duterte, then don't do it. Ganun lang. Kasi yan naman tayo lahat tayong mga Duterte supporter, that's what we want. Kaya nga kahit kayong mga nakikinig, kunwari, naisipan ninyong sumausaw sa gulo, tanong niyo sarili niyo, makakatulong ba ito kay Pangulong Duterte? Makakatulong ba ito kay VP Sara Duterte? Pag ang sagot hindi, wag yun nang gawin, wag yun nang sausawan. Di ba? Pero kung sa tingin ninyo, wala kayong pakialam kung makakatulong o hindi, basta ako, supporter ako dito ng isang vlogger na ito, ibig sabihin lang nun, hindi talaga kayo supporter ng mga Duterte. Supporter kayo ng vloggers. Kaya nga, you have to check yourself, di ba? Check yourself, di ba? Kaninong supporter po ba kayo? Sa vlogger? O kay Pangulong Duterte? O sa mga Duterte? O baka naman sa mga jowa? Kaninong supporter po kayo? Hindi, ano na natin yan? Itanong na natin bilang Duterte supporter, na kanino ba ang suporta ninyo talaga? Nasa vlogger? O nasa jowa ni Pangulong Duterte? Di ba? O nasa mga Duterte lang? Kung nasa mga Duterte lang, hindi kayo kailangan pumanig sa kanumang awayan. Tama, mali? Sagutin niyo ako. Hindi, sige, sagutin niyo ako dyan sa baba. Kaninong supporter kayo? Dapat bigyan na natin ng pangalan sila. Hindi, kasi baka sabihin nyo, ikaw naman Banat Bay, sumasama ka naman sa mga yan. Bakit? Sabihin, supporter ka nila. Hindi. Alam mo, eto mga kababayan, ako po, sumasama ako, but it doesn't mean I agree with what they're saying. It just happened, kaya kong ihiwalay yung pagkatao dun sa kanilang paniniwala. Halimbawa, kay Joey. Alam nyo naman na si Joey push na push kay Amy. Ako, hindi. Totoo po, hindi po talaga. Hindi ako supporter ni Amy kahit pagbali-baligtad rin ninyo mula simula hanggang dulo. Kayo nga nabudol pa eh. Ako hindi talaga. Diba? Pero we can talk. We can eat together, dine together, but it doesn't mean pareho tayo. Diba? Ang hindi ko kayang samahan ay yung direkta kang sisiraan. Yeah? Direkta kang sasabihan ng mga kasinungalingan
tapos babanatan ka in public using that lies, hindi ko kaya yon. Kung nagsisinungaling ka pala at kung ano-ano sinasabi mo sa akin in public, bakit pa kita sasamahan? Pero kung dahil lang magkaiba tayo ng paniniwala sa mundong ito, abay pambihira ho. Isipin mo na lang, kung ikaw, hindi mo sasamahan ng mga kakaibang paniniwala mo, ang dami niyan. Putya, ang dami. Kasi unique ka Unique ka as a person na meron ka talagang paniniwala na maaring iba sa paniniwala ng iba. So, mawawalan ka na ng kaibigan niya. Yun lang sa akin. Kaya sa akin, I can join them. I can dine with them. As a matter of fact, isa yan sa naging topic Si Amy. Oh. And I stood my ground. Sabi ko, basta kami. Pasensya na. We do not agree with you. Yun. Dineretso ko. We do not agree with what you believe in. Amy, makakatulong. I do not agree. Oh, let's just eat. Totoo. And because of that, wala naman sinabi sa akin si Joey o si Atty. Trixie, oh, bayaran ka na kaagad, bayaran ka. Walang ganun. Di ba? Kasi ang problema, ganun kagad yung atake natin ano ka siguro, ganito ka, ganyan ka, ganyan. Kung ayaw lang niya talaga maniwala, di ba? Ganun lang kasimple. Wag na dating anuhin. Next topic. Ito na. Hay nako. Ito. Chotomate. Ito muna. May matindi kasi. Mamaya pag-usapan natin yung budol. May budol na naman si Marcos Grabe talagang pambubudol nito ni Marcos. Dinaig mo pa mga networker. Ang akala ko pinakasagad na sa pambubudol yung mga networker. Iba pa, mas matindi ka pa pala, sir. Pero mamaya natin pag-usapan yan, Pag-usapan muna natin itong, kasi alam mo, nagulat ako. Nagulat ako dahil may lumalabas na naman sa issue ng isabong. Alam mo, habang pinanunood ako ng news, ako parang circus na yung isabong Yung issue sa sabongero nawawala. Parang nagiging circus na. Hindi ko alam kung bakit siguro, I'm not saying that yung mga witness na lumalabas are totally lying. Okay? Hindi yun ang sinasabi ko. Pero mahirap talaga maghusga ngayon dahil may mga bits na may pagsisinungaling, merong katotohanan ng konti, tapos papasukan ng politika. Ang hirap talaga pag ang mga katulad ni Secretary Remulla ang nandyan sa posisyon. Alam natin na very political na mga Remulla. Not just Secretary Remulla, even the DILG Secretary, yung si John Vic. Isa pa yan, di ba? Alam natin na ito yung mga expert sa politika. Actually, sa tingin ko, yan ang pinaka-disaster na pinili ng gobyerno ni Marcos ang kunin ng sekretary itong dalawang ito. Alam naman natin na pag ganun yan nung panahon ni Pangulong Duterte, bago nakibina yan. Last minute, mananalo na si Duterte, tumalong kay Duterte. Iniwan si Binay. Yeah? Ngayon, na kay Marcos naman yan. Yeah? Kaya nga, maniwala kayo pagdating ng panahon, pagka nagigipit na si Marcos, isa ito sa tatalon. Ipupusta ko sa inyo. Kasi they're not really for, sila ho ay para sa political survival ng kanilang angkan. Hinalo mo pa dito sa sabong na ito. Kaya talagang medyo, ano ba talaga ang totoo? Magtataka kayo. Panoorin nyo ito Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na maraming nalalaman kaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabongero ang dalawa niyang kapatid na minsan ding naging tauhan ng business tycoon na si Atong Ang. Isa raw sa mga kapatid niya ang nakunang nagwi-withdraw gamit ang ATM card ng isa sa mga nawawala. Narito ang aking eksklusibong pagtutok.
Pagkumpirma ng missing Sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing Sabongero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022, inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. Pinasaksihan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalayas. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Pinapapatayan sa grupo. Sa totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malastas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Dondon na ang kapatid na si Ella Kim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw. So dito, malinaw, tingnan ninyo ha, malinaw na meron siyang kapatid. Nakuha na ng video na nagwi-withdraw pero hindi yan ang buong kwento. Ito ang buong kwento. Okay? Inamin na lang niya na kapatid nung nalaman na ng pulis. Noong una, hindi niya pa inaamin. Kaya nga dito medyo, sandali. If you are really honest on all testimony na sinasabi mo, dapat wala kang poprotektahan. Sasabihin mo lahat. Ito, ganito. Pero dito, medyo nahuli siya ng sabi. Yaan kasi, iba yung angle ng news dyan. Kasi tandaan ninyo, yung lalaki na yon, ito. Ayan. Yan ang unang nag-expose dito. Parang naging niya ito, number 1 content niya. Okay? Pero tingnan ninyo itong balita na ito. Napaka-importante nitong balita na ito eh. Kasi dito mo makikita na nung una, wait, medyo itinago panoorin natin. Sa isa sa mga statement po ni Julie Patidongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Hindi po ako nagsabi ha. Yung itong si General yung laging nakabuntot kay Torre. Yeah? Siya po ang nagsabi. Noong una hindi niya binanggit. So, maybe he's trying to protect yung kanyang kapatid. Which is, I understand. I understand kasi kapatid mo yan eh. 'Di ba? Pero again, diyan makikita yung credibility mo. Kasi dapat, when you say something o nag-testify ka on something, lahat yan. Walang reservation. Hindi pa pwedeng kulang-kulang ang testimony mo. Kung damay. Wala tayong magagawa. Yun talaga ang di ba? Bakit tila huli mo na sinabi? Panoorin pa natin. Ito ang video ng pagkuha ng dalawang individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista. Tapos, pansinin ninyo ha. Anong rason ni Patidongan? Sabi niya, inutusan daw ni Atong ang tignan. 'Di ba? Inutusan ni Atong ang tignan. Wait. Chotomate. Ulitin natin yung part na yon. Pagkumpirma ng missing Sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan, naging tauhan din ng isabong tycoon na si Atong ang kanyang mga kapatid na sina Jose at Ella Kim Patidongan. Ayon kay Dondon, marami ring alam ang dalawang kapatid na tinukoy ng pulisya na missing link sa kaso ng mga missing Sabongero. Sa dami raw ng alam ng dalawa, noong 2022,
inutusan umano sila ni Ang na magtago sa Cambodia. May nasaksihan siya sa patayan. Kaya yan na pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Yes, pinalayas. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung mahalaga. Pero iba raw ang pakay umano ni Ang nang ipagawa niya ito sa dalawa. Ano yon? Ano yon? Ito yung pakay daw ni Ang nung pinagawa sa kanila. Napapatayan sa grupo. Totoo lang. Kaming tatlo ang susi talaga nito para malutas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Kinumpirma na rin ni Dondon na ang kapatid na si Ella Kim ang sinabi niyang nakuha na ng CCTV na nag-withdraw gamit ang ATM card ng nawawalang sabongerong si Melbert John Santos. Yung ATM na nag-withdraw ay isa kong kapatid yan dahil inutusan ng mga polis na checkin yung account kung malaki ba ang panalo o kung malaki ang kinita doon sa laban at photos daw ni Mr. Atong Ang. Checkin. Ang utos daw ni Atong Ang, check. Okay? I-check kung malaki yung panalo. Anong ginawa nung lalaki? Winidraw. Hindi, yan lang yung kung talagang bubusisiin mo yung mga sinasabi nito ni Patidongan. Pina-check daw ni Atong Ang at doon daw may gagawin. Kaya pinapunta doon, inutos daw ng mga pulis na pumunta doon to check. Pero bakit winidraw? I-check pala ba't winidraw? Balik tayo ngayon sa statement ng pulis. Sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya yung sinasabi na nag-withdraw ng, sa ATM doon sa may Batangas at yung dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Nako! Ito ang video ng pagkuha ng dalawang individual sa lalaking nakaposas na nakilalang si Michael Bautista, isa sa nawawalang sabongero. Si Bautista ay huling nakita noong April 28, 2021 sa Santa Cruz, Manila. Ayon kay Philippine National Police spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, ang isa sa lalaking kumuha kay Bautista ay nakilalang si Jose Patidongan, kapatid ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy. Again, galing kay Fajardo ito Kay Fajardo galing, hindi ho sa akin. Kasama sa dumukot yung kapatid ni Patidongan. Pero anong sabi nitong si Patidongan? Si Dondon ba yun? Mayroon ding lumutang na video kung saan makikita ang isang lalaki na nagwi-withdraw ng pera sa isang ATM. Nakilala ito na si Ella Kim Patidongan. Yung kapatid naman na isa. Yung isa kasama sa dumukot, yung isa naman kasama nag-withdraw. Half-brother ni alias Totoy, batay sa kumpirmasyon ng PNP. Ayon kay General Fajardo, bit-bit umano nito ang ATM ni Melbert John Santos na isa pa sa nawawalang sabongero. Si Melbert ay nawala noong January 13, 2022 sa Santa Cruz, Laguna. Ang dalawang kapatid ni alias Totoy nahuli ng PNP Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa pangunguna ni Police Brigadier General Romeo Macapaz sa isang bansa sa Southeast Asia. Nahuli ha? Hindi po ito inimbitahan o nahuli. Hinuli po sila nitong tao na ito. Okay? Na ngayon, pakinggan. Naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sabongero. Nag-record check po tayo regarding po doon sa kaso ni Jose Patidongan na robbery. We found out, the CIDG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po. Ito Convicted na pala. When you say convicted, ito ba ay accused? Hindi. When you say convicted, nahusgahan na po ng husgado. Okay? Yung dalawa, ay yung isang kapatid. Okay? Nililinaw natin yung facts. Okay? Kasi baka mamaya, yun nga yung sinasabi ko dito Hindi ito
dinisclose nung witness na quote-unquote witness. Bakit? Magtataka ka, bakit? Hindi dinisclose yung mga ganitong info. Meaning, maybe, he was trying to save yung as ng kapatid niya. Or maybe tinatago na yon, ayaw niya na madama yung kapatid niya, which is understandable to me. Kasi kapatid mo yun. But, the problem is, yung truth, half-truth na lang. Kung meron mang truth talaga sa side niya. Nagigets niyo yung ibig sabihin? So, yung sinabi ni Attorney Rowena Guanzon sa isang interview na baka nagsasalita itong si Patidongan is just to save his ass. Dahil malapit ng mabuking na siya ang kasama dito. Hindi natin alam. Kaya nga, to save his ass, according to Attorney Rowena Guanzon, a lawyer, a very good lawyer, ano sabi niya? Maging star witness ka na lang. Maghanap ka ng may mas matindi pa o yung mastermind, yun ang ituro, tapos ikaw ligtas. Di ba? Yun ang star witness eh. Pwede ka magiging qualified star witness ka kung meron, hindi ikaw yung pinaka mastermind. So ngayon, ang tinuturo si Atong Ang. Again, hindi ko sinasabing gusto ko si Atong Ang. Ayoko ng kahit na anong gambling. Whatever gambling, I am totally against it. Kaya lang, we're trying to realize the situation dito. Kung ganito ang pangyayari, posible kaya, etong tanong lang ito tanong ko lang ito, yung ginagawa niya ditong pag-save ng ass ng kapatid niya. Okay? I understand. That's illogical. Ginagawa rin niya ngayon sa sarili niya. By tinuturo iba. Yung parang ginagawa ni Marcos. Posible kayang katulad nung ginawa ni Marcos? Ano may ginawa ni Marcos? Palpak yung DPWH, palpak yung flood control na in-announce niya last year. The best nito, ituro ko na lang iba. Mahiya naman kayo. Tumalbog bigla pumunta sa kanya. Mahiya naman kayo. Dapat ganun, mahiya naman kayo. Dapat ganun eh. Kasi alam mo, may mga ganyang personalidad, may mga ganyang tao. Punta kayo sa mga opisina, mga kaibigan ninyo. Diba? O, eto na lang pinakamalapit, jowa ninyo. O asawa ninyo. Kahit siya na ang mali, ikaw pa rin ang mali. Sino may jowang ganyan? Taas nyo nga yung kamay nyo dyan. Ako, yung asawa ko ganyan. Kahit siya na mali, kasalanan ko pa, nasunog na yung niluluto niya, sasabihin niya, hindi ko daw sinabi na nasusunog na. Sino ba nagluluto? Diba? May mga ganyan tao eh. Yung kasalanan na talaga, ayaw pa nilang aminin, magtuturo ng iba. Kung si Ilakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. Matapos ang insidente, inalis ng PNP si Brigadier General Macapas sa CIDG at inilipat sa Police Regional Office 12. Si Macapas, ito yung pinagbibintangan ngayon na kesyo sa kabilang channel. Sa ibang channel, iba dating eh. Sa kabilang channel, bakit daw pinapakasuhan si Patidongan? Dito, si Macapas pala nang huli doon sa kapatid. Nagigets nyo yung gulo. Ang gulo, di ba? Kaya dapat, bukas kayo sa pag-iisip. Ako, bukas ako eh. I don't like Atong Ang. I don't like gambling. I don't like isabong. But it doesn't mean, sarado na ako sa mga pangyayari na ito. Kailangan kong pakinggan, ano ba talaga yung balitang nangyayari? Ito, direkta from the mouth of Fajardo. Don't tell me si Fajardo kasangkot din sa sabong. Baka ganun eh. Kasi, pakinggan nyo Subalit, wala daw itong kinalaman sa kaso ng mga missing sabongeros. So it's kinda unfair po to even insinuate na may ginawa pong
hindi tama si General Macapas. Yung mama, hindi magsasalita po yun because he's not used to the limelight. Oh, I'm taking the cudgels on behalf of General Macapas and on behalf of the PNP organization na lahat po ng ginagawa natin ngayon, lahat po ng aksyon natin, isa lang po ang objective po ng PNP para po humanap ng hustisya para sa nawawalang sabungero at ang kanyang mga pamilya. Pagtitiyak ng PNP. Nakikita ninyo? Dito, sa kabila, sa itong news na to, Kinumpirma ng whistleblower na si Dondon Patidongan na sa dulo niya yan, kasama si Dondon. Itinanggi rin ni Dondon na inaresto ang kanyang mga kapatid sa Cambodia gaya ng sinabi ng PNP. Tinanggi daw ni Patidongan na inaresto. So sinungaling si Fajardo. Hindi, isipin niyo mabuti yun ha. So, sige. Sinungaling si Fajardo, ikaw ang tama. O baka naman sangkot si Fajardo sa isabong. Ano ba talaga? Kaya dapat, we reserve our judgment, mga kababayan. Ako, I reserve my judgment dito eh. Hindi ako sure eh. Parang, wait. May sandali lang. Anya ng DOJ ang pagpapauwi sa kanila. Hindi totoo yan. Alam ni SOG Remulla, walang arestuhan. Pinatakas ko mismo yung dalawang kapatid dahil pinapapatay ni Atong Ang doon. Samantala, sa isang undisclosed location, nagsama-sama ang mga kaanak ng mga missing sabungeros kasama si Dondon para kumplituhin ang kanilang mga affidavit. Dumating sa lugar ang bagong upong CIDG Director na si Police Brigadier General Christopher Abrahano. Parang pinalitan na daw kasi yung si Macapas. Malinaw para sa amin ang mensahe ng ating General Abrahano na magkakaroon ng hustisya at sila ay tututo. Kasi yan ang pinalalabas sa na parang dahil sa ginawa na yon, tinanggal si Macapas. Eto, pakinggan naman natin si Remulla. Ito ng kanyang legal team ayon sa isa niyang abogado, Christopher Abrahano. Malinaw pa. Sa iba palang news yun. Anyway, mga kababayan, ito nga yung sinasabi ko sa inyo na parang sandali, bago ho kayo muna humusga, masalimuot itong sabong na ito. Iba ang sinasabi ni Patidongan, iba ang sinasabi ni Fajardo. Di ba? Hindi dinisclose ni Patidongan na may kapatid siya na involved din. At itinatanggi niya na kasama doon sa dumukot. Ay, tinatanggi niya yung hinuli daw sa Cambodia. Tapos, keso pinalalabas ngayon, meron akong isang narinig na news na pinapuntahan daw nung si Macapas, yung CIDG parang director nila, yung mga witness, pinapakasuhan si Patidongan. Biyon ang balita. Dahil doon, nagreklamo sila ngayon sa DOJ. So, pinatanggal daw nila si Macapas. Yun daw ang nangyari. Yun yung nasa balitang isa napanood ko eh. Pero ito, ang totoo pala, inilipat lang talaga, siguro dahil sa, ewan ko kung for protection issue, inilipat, hindi tinanggal ng PNP. So, sandali. Are you insinuating, Patidongan, na merong involvement ang PNP chief? Kasi wala namang pwedeng maglipat niya kung hindi ang PNP chief. So, sino ngayon ang paniniwalaan natin? Yan ang sinasabi ko sa inyo na wag muna kayong humusga tungkol dyan. Dahil nakakaduda ang lahat ng sides. Sa tingin ko, hindi naman siguro magsisinungaling si Fajardo doon sa sinabi niyang, yung isa doon convicted na eh. Kasi pag tinanong ng media, asan ang conviction nun? Makukuha naman ng record doon sa korte. Pwede niya ba sabihin yun? Naku, libelous yun. Sobrang libelous nun. So, sinabi ba ni Patidongan na convicted yung kapatid niya? Walang ganong naganap. Kaya ako, again, I'm not saying sinungaling si Patidongan. Si Dondon ba yun? Hindi ko rin sinasabing tama si Fajardo. Pero dapat we reserve
our thoughts and judgment on this. Delikado po yan, mga kababayan. Di ba? Oh. Okay? So maraming salamat po. Magkita-kita ulit tayo. Subscribe na po kayo sa Banat Bay. At syempre, pag nag-subscribe kayo, baka naman pwede rin na magpa-member na kayo. Okay po, maraming salamat po. God bless everyone. Mabuhay ang bansang Pilipinas. The next performance will start momentarily.